Buti nga hindi masyadong hindi masyadong binagyo itong ating Usually kapag ganyan, November 1 nitik ang bagyo. Speaking of bagyo, narinig nyo ba yung statement ni President Bongbong Marcos patungkol sa bagyo, yung flood control, kasi matagal siyang hindi nakakausap kasi may mga balita tayong naririnig na bawal daw siyang ma-ambush interview. Pero kanina sumagot na siya sa issue ng flood control system projects kasi yun yung kanyang binida ng kanyang zona at kinaumagahan ibinaha ang Metro Manila. Tapos eto na naman, bumagyo na naman ang pagkalakas-lakas dyan sa may Bicol. Nangyari lang kasi hindi masyadong natutukan yung gawa ng rockstar kasi yung nagpunta sa Senado kaya itong damages dito sa Bicol hindi masyadong napag-usapan kasi mas pinag-usapan buong linggo yung nangyaring Senate inquiry. Yes, at balita natin, Boss Dada, yung patay 145. Ayun na nga. Kanina meron siyang statement na parang medyo nagalit na siya at sinabi niya nga na hinahanap niya yung flood control projects. Meron yung sobrang tubig. Yes. So it's overwhelming. So na-overwhelm yung supposedly magmamanage dun sa overwhelming na tubig. So, tinalo. Hindi talaga natin maintindihan kung saan nanggagaling itong statement na to ni Presidente Bongbong Marcos. Doc Lorraine, I think yung mga statements na gano'n, parang it gives us a clear view kung paano yung pamamalakad na nangyayari sa Malacanang. Because obviously the President is ill-informed. Hindi siya ini-inform kung ano yung totoong nangyayari, na siya pa yung nagagalit. 150 halos ang namatay, Mr. President. Kasi ang sinabi niya dito, noon niyo pa hinahanap yung flood control projects yan, meron, sabi niya, meron daw. Na-overwhelm lang, yan ang sinabi niya. Saan? Pakita mo sa amin na, kasi parang ang sinasabi niya dito, dito yung kung bakit tinatawag kayong budol kung ba't hindi naniniwala ang tao sa inyo. You make a report like that and then you gloss over yung nangyari sa Pilipinas na trahedya. We were all witness to it. Napakasakit tignan ng mga kababayan natin na hirap at on their own. Talagang iniwanan sila ng gobyerno. Meron pang postings doon na yung from the PIO disaster risk na office na you're on your own. Basically, ganun yung sinasabi na overwhelmed na kami. Bahala na lang kayo sa buhay ninyo. Basically, ganun. But that post was taken down. And then now you have a president who's saying that there was flood control. Pero ang nakikita natin dito, ang sinasabi niya walang corruption. Pero maliwanag, corruption. Unless iniinsulto niya yung katalinuhan ng Pilipino at he's rubbing salt to our wounds. Masakit na nga yung nangyari. Magsasabi pa siya ng ganyang lantarang kasinungalingan. Imbis na gusto ko sana marinig, pag totoong Pangulo ka, I'm sorry, I'm apologizing for what happened and we are going to do something about this, about the corruption at yung paghihirap ng ating mga kababayan na nagkandalunod sila, di ba? So dito kasi may mali na Coach Oli, may mali na pero inaano pa nila parang pinipilit pa nilang tinutuwid, pinipilit pa nilang pinagtatakpan. Ano bang mahirap aminin kung meron talagang problema? Kaya sa tingin ko, alam mo, Boss Dada, hindi talaga maayos ang problema natin sa baha na yan. Kasi instead na hinaharap at inaako ni BBM yung kanyang kamalian, kanyang kakulangan, gaya pasa ng pasa, sinisisi yung babae, si Christine. Pero tingnan nyo mabuti kung hindi ito excuses. Sabi niya na overwhelmed daw kasi mas malakas daw si Christine kaysa doon sa Yolanda. Kaya daw nabaha. First time. Pero teka muna, after the SONA mo, nakatatlong bagyo na tayo. Yung una, pangalawa, binaha din tayo. Hindi yun malakas. Excuse me po, hindi namin makakalimutan kasi that time nasa Davao kami. Kinover namin yan Kaya wala siya excuse. Coach wala tayong pupuntahan kung puro tayo excuses. Coach Oli, hindi totoo yung sinasabi niya na mas malakas si Christine kaysa kay Yolanda. Kasi si Yolanda, 315 kilometers per hour.
namatay doon 6,352. Panahon ni Pinoy. Noong panahon Hindi. ni Pinoy. Tapos ang nawala ay 1,771. Itong kay Christine, may 145 kilometers per hour lang na bagyo. Ang sinasabi niya, sobrang lakas daw nung ulan. Yung Ondoy, mas madaming ulan na itinapon yun sa sa kasaysayan ng ulan. Yun yung narinig ko sabi Oo. niya sa kanina sa interview na, kinumpare niya. Nasa 400 daw, si Yolanda tapos nasa 700. Malayo. Kaya nga, for discussion purposes, sabi ko nga kanina, blinag ko to, kahit ba sabihin natin mas malakas si Christine balikan natin yung unang naging dalawang bagyo. Napakahina nun. And yet, binaha tayo. Coach Oli, reputasyon kasi yung pinag-uusapan natin dito eh. Ano bang reputasyon meron si Bongbong Marcos? Kasi noong KOJ siege, sinabi niya on national TV na walang mga baril yung pumasok doon. Tama. Walang tear At gas. walang mga tear gas. Pero kitang-kita naman sa mga vlogs natin, pati sa coverage ng SMNI, na meron talaga and hindi niya kinorek yung pagkakamali na yon, yung harap-harapang pagsisinungaling na yon sa taong bayan. So, paano tayo maniniwala ngayon? Alam mo, tingin ko nangyayari dito sa president na ito, hindi siya sinasabihan kung ano yung totoong nangyayari. No? Kaya tuloy, nagmumuka, siya yung sa kanya yung bagsak. No? Sa kanya yung bagsak, biro mo sinabi niya, walang baril sa KOJC. Nakita natin fully armed. Tapos ngayon sinasabi niya ito, meron daw flood control projects. Pero saan? 'Di ba? Nakita natin yung mga bridges na parang skyflakes, 'di ba? Nakita natin at saka hindi 'yun mangyayari. Yung ganyang sakuna, ganyan yung 150 something na namatay at saka yung ganyang klaseng damage. Kung meron talagang flood control. So para tuloy ang lumalabas ngayon pag nagsasalita ang president na ganyan, parang meron siyang pinagtatakpan na katiwalian. Yan ang lumalabas. Kasi parang meron naman yata talaga na mga flood control projects, pero sa mga nakikita nga natin, sa mga nagkalat na pictures, images sa social media, yung mga ginagawa nilang mga dike, wala, gumuguho Yeah. So ibig sabihin, substandard. Kapag substandard, ibig sabihin, kinurakot yung pera na para dyan. Yeah, Diba, Jay? Oo. Siguro gusto nila yung flood control na lang yung mag-adjust sa kanila. Kasi parang parang yun ang gusto nilang palabasin eh. Oo, kasi kung matatandaan nyo, hindi kasi biro talaga yan eh. Alam nyo, maraming sumisita na bakit puro na lang daw flood control. Unang-una, sa SONA kasi sinabi yan eh. Ang isang proyekto na nagawa ng isang presidente, at kapag sinabi mo sa SONA yan, talagang hahanapin at talagang aanuhin ng taong bayan yan. So, hindi kasalanan ng taong bayan yun kung bakit nila hinahanap yung flood control na yan sa hina ng ulan or hina ng bagyo dito sa Pilipinas, biglang ganyan yung baha, lagpas sa bubong, no? Kasalanan din to ni Marcos kasi kung wala naman talaga at kung medyo hindi pa nga tapos yung iba, ba't pa kasi kailangan ipagyabang dun sa SONA? At ito pa pinakaano diyan, 'di ba? Parang inano niya yung about dati sa Yolanda, sa mga maraming kukonti na lang yung parang kukonti na lang yung itinulong or itutulong ni PRRD. Parang siya na lang ata daw yung sasagot sa lahat ng tulong dun sa Yolanda na yun. 'Di ba? Pinagyabang niya yun. So, ayan na naman. Halos sa ganyan din yan. Pinagyabang ngayon, hinanap ng taong bayan. Wala siyang ipakita. Kaya sabi ko, yung flood control na lang mag-adjust sa inyo. Nakakaya naman. Yung kay PRRD na Rolly at 298 kilometers per hour from Yolanda, natuto tayo doon sa aral ng Yolanda So, ang namatay noon, 20, tatlo yung nawala. Compared doon sa 315 kilometers per hour na bagyo ni Yolanda na may namatay na 6,350. Dito mo makikita talaga si Pangulong Duterte na nag-aaral talaga siya. Yes. Inaalam niya kung ano yung pagkukulang, pinupunan niya. Dito naman sa administrasyon natin ngayon, itutuloy mo lang naman yung mga ginawa ni PRRD pero wala hindi niya inasikaso. Siguro kasi hinahanap din nila ngayon Doc Lorena ng mga vloggers ni Bongbong, sinasabi nila na napakarami din naman daw flood control projects ni PRD pero bakit bumabaha pa din daw? Pero hindi ka malala. Ang mahirap kasi, Boss Dino,
nakakalungkot sa atin dito sa Pilipinas kasi walang gustong umako ng pagkakamali. At ito, malinaw na hanggat hindi natin inaako yung pagkakamali at hanggat hindi natin ina-acknowledge ang problema, hindi natin yan mabibigyan ng solusyon. So, hanggang ngayon kasi parang in denial pa rin ng ating mga nasa gobyerno na parang feeling nila talagang magagaling sila at nagagawa nila lahat ng mga tungkulin. Pero hindi po yan nararamdaman ng mga tao. Para sa akin, ito yung mga sinasabi ni President Marcos. So, sa President, yung mga sasabihin mo dapat ay credible. Dahil ikaw ang may pinakamataas na katungkulan sa buong bansa. Lahat ng sasabihin mo, papaniwalaan dapat ng mga tao. Pero kung puro kasinungalingan lang ang pagsasabihin natin, paano tayo papaniwalaan ng mga tao niyan? Hindi ho ba? Dapat naman, nag-aaral ho tayo. Dapat natututo tayo sa mga pinagdaanan natin. Sabi nga nila, experience is the best teacher. So parang wala po tayo natutunan doon sa mga nakaraang experience natin sa baha at sa mga nangyayari sa ating bansa. Alam nyo, Doc Lorraine, Kucholi, Master, and Bostada. Ngayon ko lang pagtanto na mahalaga ang matulog ka araw-araw. Laging puyat siguro to kaya. may punto ako na gustong i-point out kasi yung pinaka-worrisome sa akin dito yung corruption. Yung corruption. Kasi when PRRD stepped out of office, yung utang ng Pilipinas was 6 trillion. Tapos pagbaba niya, it was 11.4 trillion. And at this point, 2 taon pa lang si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, 16 trillion na. Yung kay PRRD, 11.4 trillion. So that's around doon 11.4 trillion. Pero nag-golden age of infrastructure tayo. At saka nag-pandemic pa. Dito, Marawi. Dito, ano ipapakita ni Bongbong Marcos doon sa inutang na ba't lumobo ng 16 trillion ang utang natin? Saan yon? Saan napunta yon? Diba? So, yun yung bigger question dito. Yung doon sa sinasabi niya na overwhelm lang daw. Pinagtatakpan niya ang katiwalian sa gobyerno kasi hindi ko natatanungin siya kung totoo hindi yung sinasabi niya kasi kasinungalingan ang sinasabi mo, Mr. President. Mga magnanakaw ang nagnakaw dyan sa Bicol projects na yan at saka all over the country. Yung flood projects natin, hindi na namin tinatanong kung nasaan or kung totoo ba or hindi yung sinasabi ninyo. We are demanding kasi alam namin na hindi namin nakikita at kung saan napunta yung dapat nandyan na budget na how much is it per day? 1.something billion a day. No? Nasaan napunta yon? No? Kaya nga, nagkaano pa tayo, Doc, nagbenta pa tayo ng gold reserves. Yes. So, saan yun? Oo, di ba? So, makikita natin na sa panahon ni PRD, lumobo man ang utang natin, ang daming milestone. Yes. Alam mo, ang passport natin 10 taon na. Yeah. Mga lisensya natin 10 taon na. Nung panahon ni PRD, meron pa tayong Marawi Siege. Meron pang may kalaban tayong ISIS Maute. Yes. Meron pa tayong NPA insurgencies, meron pa tayong iba pang mga terrorist groups dito sa Pilipinas. Bumagsak ang bilang ng mga adik, ilang milyon yung sumuko ng mga adik at ilan yung mga nahuli ng mga adik. So dito mo talaga makikita, may pandemic pa katulad ng sinasabi ninyo, meron pang pagputok ng mga bulkan, ilang bulkan ang pumutok noon, ilang category 5 typhoons yung tumama sa Pilipinas. Kaya ito, yung kumbaga pinaggastusan dyan sa mga nahiram ng administrasyon ni Duterte. Pero ngayon, lumobo ng ganyang kalaki tapos wala tayong nakikitang infrastructure. Wala man tayong nakikita mga bagong ospital. Correct. Wala namang nai-implement na mga bagong mga bagay-bagay. Tumataas pa yung yung drugs sa Pilipinas. Hindi ba? Kaya talagang dito mo talaga makikita na katulad sinasabi ni Doc Lorraine, meron talagang pagtatakip dito sa sa mga corruption na to. Flood control system, Very, very obvious. Kaya parang ako nalulungkot ako pag naririnig ko yan sa chief executive na yan lang ang gusto mong sabihin sa amin na those flood control projects are there, na overwhelm lang kayo. Di ba? Apart from the fact na nagsisinungaling at pinagtatakpan ang katiwalian, again, it's another sorry-ass excuse for why something cannot get done, di ba? Na-overwhelm lang. So sasabihin natin yun sa mga namatayan, na-overwhelm lang kami, di ba? Hindi, gobyerno ka. At kapag ka gobyerno ka, kasi in my short stint in government, nakita ko yon.
kokonti lang yung kembot mo, pero nandyan yung puso at yung resources mo, bubuti ang buhay ng taong bayan, no? So, Hindi Yan mo ang problema kailangan ng kasi pag intervention. nauna yung yabang kesa gawa. Yeah. Pinagyabang niya yung flood control na yan eh. Pero dun sa interview niya kanina, parang sinasabi niya na mga Pilipino, magtiis na lang kayo. Pag bumagyo, magtiis kayo kasi hindi natin kaya. Hindi talaga kaya ng flood control yung baha na yan. So, tiis-tiis na lang. Yung iba sa inyo, mamatay muna. Yung iba sa inyo, malunod muna. Yeah. Magtiis tayo. Parang ganun na sinasabi niya. Kaya nakakasakit ng puso itong si BBM sa mga ganung klaseng statement. Saka, Parang di ba, Oli, nakita natin, no, may isang pamilya, 4 yung anak na namatay, na nakaratay doon, di ba? Ay, grabe yung sakit na dinadaanan ng mga kababayan natin. Kasi yung issue kasi ngayon, sa tingin ko, overwhelming issue na pag-usapan natin dito, corruption. Kaya nangyari ito. At maganda dito na pinag-uusapan natin dito kasi according to studies, no, may binabasa akong libro, kailangan para masugpo natin ang katiwalian sa gobyerno, kailangan pag-usapan. Hindi tayo pwedeng tumahimik dito. So pag-uusapan natin yan paulit ng paulit at hindi tayo papayag na ginaganyan tayo ng ating gobyerno. Kasi tingin ko kasi yan, yung ganyang mga statements, disrespect yan sa Pilipino na overwhelmed lang kami. No? Tsaka you're insulting our intelligence when you say na yung flood control projects, hanap kayo ng hanap, nandyan lang yan, di ba? Saan? Bigyan mo kami ng numero, pakita mo sa amin, bigay mo kami ng resibo. Pera namin yan, hindi mo pera yan. No? Tsaka imbis na yung taong bayan na magalit, siya yung nagalit. Yeah, imagine. No? Wow. Parang napakalaking insulto nito doon sa mga taong bumoto, lalo-lalo na doon sa mga bumoto sa inyo, sir, Mr. President. Kasi parang hindi mo pinapahalagan yung reklamo nila eh. Ang reklamo nila, baha eh. Nagbabaha sa buong Pilipinas, nagbabaha. Tama yung sinabi ni Coach Oli, para sinabi, magtiis muna tayo habang hindi pa tayo nakakahanap ng bagong solusyon kasi yung flood control natin hindi gumana eh. Kung meron man yan. Kung merong flood control project, edi sana hindi tayo babahain. So, aminin na po natin, kung halimbawa wala namang problema, wala namang pong mawawala. I-acknowledge natin yung pagkakamali, doon tayo makakahanap ng tunay na solusyon. Kasi hanggat tinatanggi natin na itinatanggi ang problema, wala po tayong makukuha na pag-asa dyan. And another point hindi kayo inihalal dyan para marinig namin na na-overwhelm kayo at magtiis muna kami. Inihalal kayo dyan para magsilbi kayo sa bayan at para bumuti ang buhay namin. At dahil dyan, binigyan namin yung tiwala namin na yung pera namin, kayo bahala dyan. May tiwala kami na you're going to handle it well. At yung mga resources, gagamitin ninyo. Diba? Ayaw namin marinig, magtiis muna kayo dyan. Diba? Yan, ba't pa namin kayo binoto? Diba? Nakisimpatya siya nung nakaraan sa mga namatayan. Sabi niya, I sympathize with yung mga namatayan. Nalulungkot daw siya. Pero paano mo masasabi nalulungkot ka kung hindi mo kayang mag-apologize sa shortcomings ng gobyerno? Wala naman kasing gobyernong perpekto eh. Oo, lahat tayo hindi naman tayo perpekto. Somewhat may mga mangyayaring mga hindi mo talaga kayang kontrolin, pero hindi mo na dapat iyan yun eh. Kumbaga parang rubbing salt to injury, di ba? Pinapalala mo palalo eh. Di katulad nung panahon ni PRRD, di ba? Si PRRD dati, yung madelay lang, yung tulong na ibinibigay ng gobyerno, nagsosorry siya. Di ba? Ito, mahirap kasi yung mga alta, na parang hindi nila alam talaga yung pinagdadaanan ng mga kapatid natin Pilipino. Yung nasa baba ba? Kita mo si PRD, anong ginawa niya? Right after siyang pumunta sa Senado, ayan, pumunta siya sa mga namatayan. Ngayon, hinahanapan nila ng issue to, na photo ops lang daw to ng mga Duterte. Well, mind you, si PRD, kapag kami mga fallen soldiers, unang-una yan na pumupunta sa mga namatay na mga sundalo. Unang-una yan na umaalo. Hindi lang yan basta kailangan mo magsalita na nalulungkot ako sa pagkawala ng mga mahal niyo sa buhay. Hindi yun ganun. Bilang isang ama ng bansa, kailangan talaga hands-on ka. Kailangan talaga puntahan mo at personal, kung talagang ikaw ay sincere sa iyong pakikidalamhati sa kanila, pupunta ka dun sa mga tao para at least kahit paano yung spirit man lang nila ma-uplift. Importante yun yung hindi may intindihan ng elitistang presidente. Yes. Kaya nga yan eh. Diyan natin mapagtatanto na yung ibinabato nila sa mga Duterte, lalo na kay BP Sara na gumagamit lang daw ng diversional tactic, sila yun.
sa likod ng pangbabatikos nila sa mga Duterte at kung ano-anong issue ang binabato nila, eto na pala yung ginagawa nila, yung pangungurakot sa kaban ng bayan. Sa tanong dito, ano kayang pakiramdam ni Saldico na lubog yung lugar niya? Yun ang At problema. maraming namatay. Bumili ka ng helicopter tsaka aeroplano, di umano. Ano ba yung balita na Uy, yun? meron ba nun? Hindi ko alam. Yung balita na yun, kasi parang may naglabas nung balita Memes. na gano'n. May ginawan pa nga ng memes. Kulay nakasakay orange silang ba? dalawa, Kulay ha? orange? Hindi ko alam Kulay kung itim, anong ano parang pero kulay. yun yung kumakalat na balita ngayon. Well, if there's one thing na natuto ang Presidente Bongbong Marcos natin, yun yung know when to keep your mouth shut. Ika nga. Kasi tinanong din siya nitong nakaraan kung ano ang statement niya tungkol sa mga sinabi ni Inday Sara sa kanya, no comment na siya. Hindi na siya nagsalita ng mga deceive na pinagsasasabi niya. Tapos tinanong din siya kanina kung ano masasabi naman niya doon sa Senate inquiry na kung saan umattend si Pangulong Duterte, hindi na rin siya sumagot tungkol doon. Ano kaya ang tingin yung nangyari doon? Kung ginagaya si BP Sara, dati si BP Sara hindi nagko-comment. Ngayon siya naman, hindi nagko-comment. Tingin ko wala siyang tapang. Tingin ko hindi talaga siya leader, no? Kasi kapag ikaw leader, no, at sasagot ka. Sasagot ka talaga. Kunyari, tinanong siya ng isang reporter, Mr. President, what can you say that the Vice President said that you're not fit to lead? Di ba? Dapat na-appreciate mo na ang hawak mo, hindi yun tungkol sa'yo. Kung hindi yung 31 million na bumoto sa'yo, mandato mo yon. Hindi ka magpapa-insulto ng ganon. Sasabihin mo, hindi yan totoo. I am the President of the Republic of the etc. But instead, what we saw was a man who ran away. No? Natakot siya sa tanong na yon. So what we're seeing now is who Bongbong Marcos is. A very weak leader. Very, very weak. No? Walang tapang. Mm-hmm. And syempre, napag-uusapan din natin mga partners yung corruption. Meron tayong paraan para makatakas dito sa corruption na to. And I've heard na itong si Pastor Apollo Kibuloy, plano niyang i-revisit lahat ng mga batas natin kung saan itong mga mambabatas natin at yung iba pang mga nagsasamantala sa kaban ng bayan ay yung iniikutan ng batas, i-revisit daw niya lahat ng mga batas na yan para mas pagtibayin. At kasi syempre nga naman kung merong opportunity to corrupt, mangungurakot talaga yan ang human nature Pero iba ang nature nito ni Pastor Apollo Kibuloy when it comes to corruption. Talagang sa kanyang simbahan, hindi talaga niya tinotolerate ang corruption. Balita natin, pag si Pastor Apollo Kibuloy daw ay naglagay ng budget sa isang proyekto, talagang lahat ng budget doon mapupunta, hindi mo pwedeng kunan yun. At makikita naman natin ito sa mga resulta noong kanyang mga nagawa dyan sa Davao, which is yan, yung Glory Mountain, Prayer Mountain, itong Kingdom at itong Central Compound ng All over the world. Yes, all over the world. Buong mundo, sa lahat ng mga KLCs worldwide, itong zero corruption na kanyang norms ay talagang sinusunod nila. Master Judea. Tayo, mga banateros, pabalik-balik, as well as Ma'am Lorraine, po tayo sa Davao at kami po ang buhay na saksi ng yung pinaghirapan ni Pastor Apollo Kibuloy kasama ng worker at ng mga member ng KOJC ay kitang-kita. Lagi namin sinasabi yan. Ako nga, namamangha ako kasi kahit papaano nakakapunta tayo sa mga hotel na magaganda, mga mamahaling hotel. Ang mga properties ng KOJC, tinalo pa yung mga hotel. Mabango, maganda, lahat detalyado. Kaya makakaasa. Ito yung sinasabi natin na hindi ipinapangako pa lang ng pagtakbo nila sa kanilang mga pwestong tinatakbuhan sa gobyerno, pero wala pa rin nagagawa. Pero ito ang patunay na si Pastor Apollo Kibuloy ay talagang may magagawa sa gobyerno. At totoo itong galit si Pastor sa korupsyon. Kasi nabalitaan namin, may mga miyembro na medyo na-involve sa pera, sa pag-uumit ng pera. Hindi yan tinotolerate ni Pastor Apollo Kibuloy dahil galit nga siya doon sa korupsyon. Kaya tayo, bilang nakakakilala sa KOJC, SMNI, alam natin na kung halimbawa si Pastor Apollo Kibuloy ay mananalo bilang isang senador, ang pondo
na ilalaan para sa kanya, ay nakakasiguro tayo na ito ay mapupunta sa tama. At saka balik tayo doon sa basics. Ano ba yung definition ng corruption? Yung corruption, yung pera na ipinagkatiwala sa iyo, ay ang nakikinabang lang ay kakaunti. Nakita natin kay Pastor Quiboloy, hindi ganon. Kasi nga, di ba sa mga cases niya, sinubukan nila i-freeze yung accounts niya kasi akala nila kinamkam niya yon. Pero hindi ganon. Everybody sa kingdom are all owners. No? So, mahalaga yung katulad nung sinabi ni Master Judea, no, na hindi na nag-eksperimento si Pastor kasi alam na niya kung paano gawin. Na meron na siyang track record. Hindi katulad ng mga politiko, puro salita pag elections, which is what we're going to now towards another election year. So, ang hahanapin natin sa ating mga iboboto at pagkakatiwalaan ay yung may track record, wag yung madaling magsalita. Diyan na tayo nasunog, yung puro salita, di ba? Nabudol tayo dahil ang galing magsalita. Ang titignan natin yung track record. And Pastor Quiboloy is a fierce opponent of corruption. Kasi to me, brothers, mga kababayan, the burning issue of the day is really corruption. No? Yan talaga. Hindi pwede tayong tumahimik dyan. Yes, corruption, Doc Lorraine, sa 180 countries noong 2023, nasa pang 115 tayo. So imagine, nandoon tayo sa pinaka dulo. O kumbaga, kung baliktad, nandoon tayo sa taas. Yung mga pinaka-corrupt na mga bansa sa Pilipinas. Kaya kung gusto talaga natin na makatakas doon sa doon sa pagkakakilanlan na yun, bumoto tayo ng Alam mo, brothers, nung panahon ni PRRD, doon sa corruption index na yan, mas improve tayo. I cannot recall about it right now, basta may lang gustong ipunto na kahit na ginagawa na ni PRRD yung best niya, nandyan pa rin ang corruption. No? Pero certainly na-cut down kasi kapag ang Pangulo ay hindi magnanakaw at kapag alam nila, pag nahuli ka ng Pangulo ay talagang lagot ka sa kanya, natatakot talaga silang lahat, di ba? Pero kakasimula lang, proseso siya, journey siya, lakbay siya na dapat yung susunod na Pangulo sana itutuloy, continuity yung sinumulan, di ba? So, pero alam na natin kung ano nangyari. Pero yun ang yung punto ko na ang corruption, pag kinalaban mo yan, dapat tanggap nating lahat bilang isang bansa that it is a part of the job is knowing that the job is so big. No, na hindi lang isang beses, kundi tuloy-tuloy dapat hanggang sa mga anak natin. I-inculcate yon. Coach Oli. Alam mo, kung ang tatak ng Duterte ay labanan ang mga adik, kay Pastor Quiboloy, labanan ng korupsyon. Yan po, kasi talagang, alam mo, simple lang naman ang tanong natin dito eh. Sa mga iboboto nating senador, may kakayanan ba sila, may karapatan ba sila maging senador? Marami nakikita natin, palpak ang mga nakaupo. Pangalawa, mapapagkatiwalaan nyo ba sila sa korupsyon? Tanungin natin sa mga tumatakbo. Alam mo, ang sagot dyan, parehas, kay Pastor, parehas, oo. May karapatan maging senador at may kakayanan sa korupsyon kasi nagawa niya na ilang beses eh. Mayroon na siyang magandang halimbawa. Again, comparing kay PRRD, kung si PRRD ay mayroong showroom, hindi nakaka-experience, pag nakasalumuhan yung mga taga kay OJC, yung kahit napakadaming issues sa mundo, ma-uplift ka eh. Yeah. Yung napakagaan ng kanilang loob. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi magnanakaw ang leader. Yun eh. So, bigyan natin ng chance si Pastor Quiboloy. Sabi ko nga baka nga ang magtatalo pa sa number 1 for senator ay si Tulfo at saka si Pastor Quiboloy. But sa tingin ko, kung number 1 lang ang pag-uusapan, mas may karapatan si Pastor Quiboloy. Wala siyang corruption issues. Okay. Maganda yung sabi ni Coach Oli na wala siyang ninakaw. Wala naman siya nanakawin, pera nila yan eh. Pero ito ang maganda kay Pastor Apollo Quiboloy, yung pera nila, yung mga ginawa niya para sa kingdom, hindi para sa sarili niya, para sa lahat. Sa kapakinabangan ng lahat. Ilan ang pinag-aaral nila.
ilan ang pinakakain nila, ilan ang mga yung inampon nila sa kanilang foundation, yung manangangalaga sa mga kabataan na ngayon ay dahil sa pag-freeze, yung Children's Joy Foundation na dahil nga sa pag-freeze ng kanilang assets, yung mga batang mahal na nila yung mga isa't isa, kailangan maghiwa-hiwalay muli dahil lang sa pamumulitika. At saka katulad din ni PRRD, yung corruption, yung success ni PRRD nung leadership niya. Dahil yun sa paglaban din ng corruption Kasi kapag pinigilan mo ang corruption, pati yung droga, kasi yung droga it's also kabit-kabit yan, corruption din yan. Kapag pinigilan mo yung pangungurakot ng mga politiko, pati yung mga pangungurakot ng mga pulis, mawawala yan. Pati pangungurakot dyan sa Bureau of Customs, mawawala yan. Natatandaan natin ginawa ni PRRD doon sa mga sasakyan na nahuhuli sa customs. Ayun. Winawasak na yun. Pero sila, pagkaupo nila, binago nila kagad yun. Ibinalik nila doon sa dating gawi na yung mga nakukuhang nasisisi na mga sasakyan, for example, ino-auction nila para daw kumita yung gobyerno. So, ewan talaga natin. Mahirap. Doon nagsisimula yung busdada yung corruption. I-auction mo. Tapos, siyempre, alam naman dito sa atin, may mga under the table. Diba? Corruption, in other words. Under the table, yung magbabayad, mas malakas ako ganito, may mas malakas ako sa akin mapupunta yan. Lalo sa mga proyekto. Kaya dapat, ngayong mga susunod, mga darating na eleksyon, mga kababayan, matuto na po tayo. Kung tayo, kontento na tayo sa ngayon, isipin natin yung mga susunod na henerasyon. Kung tayo kontento tayo, nakikita natin na kahirapan sa ating paligid. Paano na? Hindi natin masisigurado kung mapapagtatapos natin yung ating mga susunod na henerasyon. Kaya dapat ngayon pa lang, nag-iisip na po tayo ng magandang paraan o mabisang paraan para matapos o mabawasan man lang ang korupsyon sa Pilipinas. Kahit paano makatikim man lang tayo ng magandang Pilipinas. Maganda na Pilipinas natin napakaganda. Pero kung mababawasan o maampatan natin ang korupsyon, ay lalong gaganda ang Pilipinas at mabibigyan ng pag-asa yung mga kababayan nating kapos sa buhay. Ano lang sinabi mo kanina yung sa sasakyan, ino-auction. Ino-auction ta sila lang din bibili. Yun ang sinasabi ka ni PRD noon. Yun ang expose ni PRD. Sabi ni PRD, yung mga sasakyan daw na yun, kunyari, di ba, walang may-ari dahil wala nang kukuha, nasise. Luxury cars. Yung mga luxury cars, mga Ferrari at kung ano-ano pa. Maserati. Ngayon, ang gagawin daw dyan sa customs, ito, sabi ni PRD, yung mga nagbibid, papa-auction nila, yung mga mananalo sa auction, sila din talaga yung mga nagpapasok nun dito. Kasi kung matatandaan natin, may mga kongresista dyan na alam niyo dati, mga gusto kong puntahan, Baguio, Palawan, ngayon hindi na Davao, Prayer Mountain, Glory Mountain, Kiusan. Sa KOJC compound, Kiusan, Sundagat, Samal. Sa Samal. Iyan ang dati, yan ang mga inaano ko, yung iba't ibang lugar. Pero ngayon, simula nung nakapulalo na dyan sa Glory Mountain, parang ayoko nang umalis Mas maganda pa kaysa sa Baguio. Kaya nga ngayon sa totoo lang, sobrang at napakagaang ng dyan sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain na yan. Ngayon, hindi ko na kaya mawalan ng aircon. Jay, yung mga lugar na yan, alam mo kung bakit? Humble si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi siya bragi na ginawa ko to yan. Hindi siya ganun, hindi siya mayabang. Yan ginawa lang naman ito ni Pastor Kibuloy, tumulong nang hindi naman niya kailangan ng limelight, hindi niya kailangan sumikat. Kasi kapag tumulong ka, kailangan tutulong ka talaga. Doon ka nakasentro, hindi doon sa kailangan mo makilala kaya ka tumutulong, di ba, Jay? At ito pa, kung si Pastor nagawa yan, bakit yung ibang mga senador na paulit-ulit nang nakaupo dyan sa gobyerno, hindi magawa-gawa yung mga ganyang proyekto, no? Paano pa kaya pag nakaupo na si Pastor, naging senator na, naku po. Pero klaruhin natin. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy is just one person. Tumatakbo siya bilang senador. Hindi naman siya tumatakbo bilang presidente. Kasi kung presidente siya, kayang-kaya niyang gawin mag-isa. Pero tumatakbo siya bilang senador, hindi niyan kayang gawin mag-isa. Kaya kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy ng tulong ng mga hindi corrupt na mga senador. Si Senator Bongo, kung gusto niyang makatulong sa may mga programa siya tungkol sa health,
yung healthcare, di ba? Pwede siyang makipag-tandem kay Senator Bongo. Pagdating naman sa peace and order, champion dyan, si Senator Bato de la Rosa. Pwede siyang makipag-tandem dyan. So, kailangan natin maghalal sa Senado noong mga taong hindi rin corrupt para makatulong sa mga visions ni Pastor. Kasi kung mag-isa lang siya, mahihirapan din. Kailangan din niya talaga ng mga kasama dyan sa Senado na lahat ng mga panukala niya, ipupush din nila. O kasi syempre dyan, numbers game eh. At syempre, sa buong sa buong PDP laban. Oo, na nandyan din sila, si Attorney Jimmy Bondo, si Philip Salvador. Marami pang iba dyan na talagang maging ka-tag team ni Pastor. Kagapay. Marcoleta, yan, isa pa pala. So kailangan natin ng mga ganyan. Hindi na natin kailangan ng mga dating mga senador na wala namang mga nagawa. Magagaling lang si Lito Lapid, utang na loob, diba? Hindi kasi, punto ko lang dito paulit-ulit nating binoboto. Kinikriticize natin yung mga senators na nandyan. Kunyari si Lito Lapid. Pero sino ba naglagay sa kanya dyan? Diba? So, yun yung ipinupunto namin dito. Going towards an election year, dapat na-appreciate ninyo yung kapangyarihan na hawak natin. Kasi ngayon, kung papansinin ninyo, yung mga politikong kayayabang, ka-arrogante, biglang gaganda na yung ngiti ng mga yan. Biglang si Dan Fernandez, biglang lang ngiti-ngiti na parang aso yan. Parang mabait. Bakit? Kasi nanloloko di ba? Gusto niya yung boto ninyo. So wag nating kakalimutan yung kapangyarihan natin na baguhin ang bansa natin sa boto natin. Ma'am Lorraine, meron akong tanong sa iyo kasi alam ko mas matagal mong nakasama si Pastor Kibuloy. Yeah. Ano-ano yung mga katangian ni Pastor Kibuloy na sa tingin mo ay magiging pakipakinabang siya sa Senado? Ang dami. Number one na naisip ko, yung totoong pagmamahal sa bayan. Nung hindi pa uso yung lumaban sa CPP, NPA, NDF, si Pastor nandyan na, nakikilaban na yan. Nung hindi pa uso yung truth in sa media, siya na yan, no? Yan yung mga battle cry ni Pastor, tsaka yung kanyang hindi lang kasi pag sabi mo pastor siya ng KOJC. Oo, pastor siya ng KOJC, pero hindi siya tumitigil diyan. Yung pagmamahal sa bayan, kitang-kita kay Pastor. Hindi sa salita. Siya nga nanligaw sa amin na meron kaming program, no, para matanggal na yung CPP, NPA, NDF, at one of the reasons why he's being oppressed right now kasi nagsanib puwersa ang mga totoong kalaban ng bayan na kinalaban ni Pastor. No, kung bakit siya ang pinag-initan ngayon. Sa madaling salita, si Pastor hindi lang salita, talagang he stuck his neck out para sa bayan siya. Para pa kahit siya sa mga indigenous peoples, hindi pa uso, no? Lumalaban na siya para sa indigenous peoples. No? So, I could go on and on. Kaya alam ko, napakarami. At saka yung may standard siya. Di ba? May standards. Pag nakita mo yung mga sa KOJC, hindi yung pwede, kasi sa Pilipino, di ba, trait natin yung pwede na yan. Sa kanila, hindi ganon. So, nakausap ko dati yung Vice President, tapos ang sinabi niya, nakapagod yung lagi tayong kolelat, di ba? Hindi ba tayo pagod doon? Gusto natin na world class tayo kasi magaling ang Pilipino, di ba? So, Pastor can do that, can bring us there. Pati the other senators na gusto natin, other leaders.